Sa darating na June 3, kasado na ang pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court. At sa araw na ito, babasahin na ang Articles of Impeachment laban kay BP Sara Duterte at nakalatag na rin ang sunod-sunod na mga prosesong pagdaraanan ng impeachment sa buwan ng Hunyo. Matatandaan na una nang isiniwalat ni Trillanes na di umano'y may bank account si BP Sara na tumatanggap ng daang-daang milyong piso galing sa mga drug lord o personalidad na sangkot sa iligal na droga. Kung mapapatunayan ito sa impeachment trial, una, ang tawag dyan, hypocrisy. Ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagdeklara ng madugong war on drugs, tapos ngayon, may ugnayan palang anak niya sa pera ng iligal na droga. Papatunayan lamang nito na ang war on drugs ay giyera pala talaga laban sa mga kakompetensya sa kalakaran ng iligal na droga. Pangalawa, ito ang pagkakataon para patunayan ng mga senador kung talaga may paninindigan sila sa katotohanan at hustisya. Kung mapapatunayang totoo, wala nang dahilan para ipagtanggol pa ang mga Duterte. Dahil malamang, taumbayan na rin ang mga kalaban nila. Sabi ng iba, gawa-gawa lang daw ito. Hindi totoo. Ang tanong, hihintayin pa ba ni BP Sara ang impeachment trial para pa sinungalingan ng sinasabing pangtanggap ng pera sa droga dahil pwede naman na niya ipakita at patunayan ngayon pa lang na nagsisinungaling at gumagawa lamang ng isyu si Trillanes. Samantala, bukas man si PBBM sa reconciliation sa mga Duterte, hindi dapat ito makaapekto sa magiging takbo ng impeachment dahil labas ang personal na relasyon sa usapin ng hustisya at pagtatraidor sa bayan. Tingin nyo, dapat ba ngayon palang ipakita na ni BP Sara ang mga bank records sa transaction niya? Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang ako po ay nakukulangan po ako sa pangil ng ating hustisya at ng ating batas at nakukulangan po ako sa bangis at liksi ng ating mga otoridad. Dahil tignan niyo po, no, ang dami po na talagang glaring at saka obvious ang mga ebidensya na talaga namang nakakakitaan ng senyales ng guilt, no? Although hindi pa natin sinasabing guilty talaga, pero may mga probable causes. Pero nasaan sila? Yung mga taong iyon. Nakakatakas, nakakapagtago, no? Si Tebes, nasa ibang bansa. Si Bantag, hindi makita kung nasaan. Si Harry Roque, nandun sa ibang bansa. So, paano nangyayari na parang sobrang bagal po talaga. Kagaya niyan si Alice Guo, muntik na pong makatakas, no? Actually, natakasan na eh. Pero kung nakalayo-layo pa siya, baka hindi po siya nakakulong ngayon at hindi po siya napapanagot. Si Kibuloy, ang tagal nakapagtago. So sabi ko, bakit ganito yung hustisya at saka yung batas at saka yung mga otoridad sa ating bansa? Parang nababagalan po talaga ako. Kasi nakakakitaan na po ng mga obvious na ebidensya at mabibigat na testimonya na binabato na mga akusasyon sa kanila. Bakit hindi pa rin tayo kumikilos agad? Bakit hinihintay pa natin na makapagtago, makatakas, no? Sa case po na ikinuwento ni Nesty, by the way, si Nesty Villaviray po siya, yung content creator, no? Yan po yung binibigyan natin ng reaksyon. Pwede niyo po siyang i-follow sa kanyang TikTok at sa Facebook account. Ang pangalan po niya ay Nesty Villaviray. Going back, no, dun sa sinasabi ni Nesty Villaviray regarding dun sa bank account ni BP Sara na maaring makalkal sa impeachment dahil hindi na po kailangan dun ng bank waiver eh. Obligado na po sila na i-present ito. So, may mga akusasyon po si Trillanes at mabigat po yung mga pinakita niyang ebidensya patungkol dun sa di umano'y pagtanggap ni BP Sara ng kanyang bank account ng pera galing sa mga D-Lord, mga kababayan, no? So, mabigat na akusasyon yun at may ebidensya pong pinapakita si Senator Trillanes, no? Ang pinagtataka ko, bakit parang ang tagal na niyan sinasabi ni Senator Trillanes eh. Panahon pa nung dating Pangulo, no? Bakit hindi ina-actionan ng ating otoridad? No? Iintayin pa ba natin na magawa nila ng paraan para magkaroon sila ng mga excuses or magkaroon sila ng mga magagawang palusot or alibi? Bakit hindi pa yan dati inaksyonan? No? 2018 pa yata, 2017 pa yata yan kinakalkal ni Senator Trillanes at hindi naman po nagbabago yung kanyang pinaglalaban. Ganun pa rin dahil naniniwala siya na may katotohanan. At meron po siyang pinapakita talaga. And according nga sa ombudsman dati, ito yung na-verified sa AMLAC, no? So, kaso yun, pinalitan yung ombudsman ni dating Pangulong Duterte, di ba? Pinalitan, after no, napalitan. So, ayan, kapag nakalkal yan, tama po yung sinabi ni Nesty. Hypocrisy, no? At talaga namang parang GNAGO
para tayong GNAGO, tayong mga Pilipino ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, kung mapapatunayan na totoo yung akusasyon ni Trillanes na tumatanggap sila ng pera galing sa mga D-Lord. Pero ano ba yung obvious na alam natin? Ang obvious, si Pulong at si Manscarpio nasasangkot doon sa bilyong-bilyong halaga. Yung pangalan nila nasasangkot doon sa bilyong-bilyong halaga ng shabs na nakapasok sa custom. Bilyong-bilyong halaga ng pinagbabawal na gamot na nakapasok sa custom. Yung pangalan po nila nasasangkot. That's one. That's obvious. Nabalitaan natin yan pare-pareho. No? Ano pa yung isa pang obvious? Si Pulong hindi pumayag na ipakita yung sinasabi ni Senator Trillanes na tattoo niya sa likod. Ano pa yung obvious? Si Pulong ay may mga kaibigan ng mga Chinese businessman na nasasangkot, no, yung pangalan. According sa PIDEA, according sa mga otoridad, nasasangkot yung pangalan sa bentahan ng pinagbabawal na gamot, no? Nabanggit naman yan mismo ng mga dating tauhan ni dating Pangulong Duterte. Nakalimutan ko lang kung sino nagbanggit, kung si Matobato, si Las Cañas, or si Asierto, no? Nakalimutan ko kung sino sa mga yon. Ngayon, si dating Pangulong Duterte nagkaroon ng economic advisor na Chinese and nasasangkot din ang pangalan sa bentahan or trading, no? Or ano pa man yan na may kinalaman nga sa illegal na gamot. Or, alam niyo na. Tapos, yung mga illegal gambling na nakapasok dito, yung pamamakyaw ng lupa dito sa bansa natin, nangyari po yan sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. And yun nga po, yung nakapasok na, smuggled na, ipinagbabawal na gamot na bilyon-bilyon ng halaga, una, tinatanggi pa ni dating Pangulong Duterte. Hindi siya naniwala dun sa findings ng mga canine dogs. Nung una sabi niya, wala daw yan. Paano wala? Canine dogs na nga, trained. Magsisinungaling po bang aso? Hindi marunong magsinungaling ang aso, pero dinismiss ni dating Pangulong Duterte yung findings na yun. So doon pa lang, nagsuspecha na po talaga ako eh. Ewan ko ba, bakit ang daming hibang at hindi Ewan ko, hindi yata nag-iisip eh. No? Hanggang ngayon, hindi niyo pa rin nakikita yung mga obvious, yung mga evident, na mga senyales, na mga signs, ng Ewan ko, sa akin lang naman to. Pero kitang-kita ko yung mga evidence ng guilt eh. No? Kaya hindi po ako makapaniwala na bakit hanggang ngayon, parang hindi pa rin tayo kumikilos, no? Bakit hindi pa rin, ang tagal. Ilang taon, siguro magiging mahigit isang dekada na yung pinaglalaban ni Senator Trillanes na yan. Sabi ko pambihira, ang bagal po natin mga kababayan. Kaya siguro inaabuso tayo ng mga dayuhan. Dito sila pumupunta para mag-put up ng mga illegal smuggling, para mamakyaw ng lupa kasi kahit bawal sa konstitusyon natin, pinapayagan po ng ating mga politiko, ng ating mga opisyal sa gobyerno. Mabribe lang sila, masuhulan lang sila ng pera, ibinebenta na po ang mga lupain natin. Binebenta na po tayo mga kababayan. Dito sila nagdadala ng kanilang mga illegal na gamot, no? Nilalason tayo, sinisira ang buhay ng ating mga kabataan, sila yumayaman ng yumayaman. Bakit nangyayari ito? Dahil yung mga politiko natin, nagpapasuhol na susuhulan. Yumayaman din. Pero tayo ang kawawa. Nasisira ang buhay natin, nasisira ang bansa natin. Dito sila pumupunta para maghasik ng kasamaan at ng kanilang mga gawaing pansindikato. Dahil masyado tayong mabagal ang hustisya, mabagal ang batas, mabagal ang mga otoridad, wala pa tayong death penalty na pakaluag. Masuhulan lamang ang ating mga otoridad, ang ating mga politiko, wala na. Nakalaya na, napatawad na, uulit na naman. Kawawa naman po tayo. No? So, ayan, eto tayo, kaya tayo hindi umuunlad siguro dahil kasalanan din natin. Iniluluklok pa nga natin yung mga konsentidor ng mga politiko eh. Yung mga politiko na alam naman natin na may mga mabibigat na bagahe na naliling sa mga ganitong pangalan na wanted, na kaibigan, katropa, kumpare, ng mga pangalan na sinasabing sindikato, iniluluklok pa nila, hindi po ako kasama, no? Hindi tayo kasama. Sila, nakakalungkot po, nakakaumay, nakakapagod.
dadating po talagang panahon sa pagiging ganid ng mga ilang politiko natin at sa kamangmangan at kasyungahan ng mga botante. Dadating ang panahon, tayo po ay mawawala sa Pilipinas nang hindi po natin naranasan ang kaginhawaan at hindi po natin nakita na naging maunlad at nagkaroon ng dignidad at talagang maipagmamalaki ang lahi nating mga Pilipino. Dahil nga po meron tayong mga ganid na politiko, corrupt politicians, nagpapasuhol, nagpapabribe, at meron tayong mga malalaking negosyante na ginagamit ang politics, ang posisyon sa gobyerno para sa pansarili nilang interes, para sa mga negosyo nila, para sa interes at safety ng kanilang mga pamilya, mga makasarili. Ang nakakalungkot at ang nakakasama ng loob, nagiging able sila at naluluklok sila at nangyayari ang mga ito dahil may mga kababayan tayo na susunga-sunga, mangmang, uto-uto at nagpapalinlang para matupad ang mga ganid na hangarin ng mga politikong iyon, ng mga negosyanteng iyon, at ng mga masasamang dayuhan na naghahasik ng kasamaan at ng kasindikatuhan nila dito sa bansa natin para tayo lalong malugmok, maagaw nila ang ating teritoryo, masirang kinabukasan ng ating mga kabataan, masira po ang ating bansa. Yun po ang layunin nila. Dahil sa mga botanteng hindi nag-iisip na patuloy na nagluluklok ng mga political dynasty, ng mga politikong pansariling interes, pampamilyang interes lamang nila ang pinoprotektahan. Dahil sa mga botanteng uto-uto at mga botanteng nagpapalinlang mga galibol. Kaya sana sa 2028, mamayagpag ang boto ng mga kabataang matatalino, ang boto ng mga matatalinong botante. Sana mas maging matalino tayo mga kababayan. Salamat po sa panonood.